Magandang umaga po sa ating lahat. Umaga ng pagpapala, salita ni Tanglaw sa panibagong araw. Ayan, para sa ating daily devotion, ang batayang talata natin ngayon ay mula sa Juan 13, verse 34 and 35. Pero bago po yun, manalangin muna po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ikaw ay marapat at dapat namin purihin, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagkakataon na ito, sa umagang ito na ibinigay mo sa amin upang makapag-aral ng mga salita mo, Ama. Nawa, Lord, na maging gabay namin ito at madala namin sa pang-araw-araw namin buhay. Ama, pagpalain mo bawat isa sa amin. Nalulugod kami, Ama, na dahil sa iyo kami ay maraming blessings, Panginoon. Sa biyaya mo kami ay naliligtas. Sa biyaya mo kami ay nagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok sa buhay namin na pagdadaanan namin, Panginoon, na nalalagpasan namin. Ito po ay dahil sa iyo. Salamat, Ama, sa kabutihan mo. Nawa, Lord, ang pag-aaralan namin ngayon ay maging gabay at isang salita na napaka-makapangyarihan na dapat namin sundin sa buhay namin, sa pang-araw-araw namin buhay. Ama, salamat po. Pinupuri ka namin at hinihiling namin, Panginoon, na patawarin mo kami sa aming pagkakasala. Kami po ay nagkulang sa aming pagkukulang. Loobin mo, Panginoon, na maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Karapat-dapat kami sa iyong mga pag-ibig at kapangyarihan, Ama. Ito po ang aming samagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay dumako na sa ating batayang talata. Kung meron po kayong Biblia, ayan, samahan niyo po ako at ating buklatin at basahin. Ang ating batayang talata ay magmumula sa Juan 13, 34, 35. Tara! Ayan. Ayan. Juan chapter 13, verse 34 and 35. Basahin natin. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo'y minamahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Ito po ay MBB. Ang sabi naman sa ibang salin ng Biblia ay Juan 13, 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong iniibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yan. Ano ba ang tinutukoy sa mensaheng ito? Ang mensahe ay tumutukoy sa isang bagong utos. Ano po ba ang bagong utos? Sabi niya, ang bagong utos ay na ibinigay sa atin ng Diyos ay ang mag-ibigan kayo, mag-ibigan tayo. Pag-ibig. At dahil sa pag-ibig, makikilala tayo ng Diyos na tayo ay tunay na kanyang alagad. Ano po ba ang pag-ibig? In general, ang pag-ibig ay maraming uri. Ito ay tulad na lamang ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kaibigan, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa pamilya, at pag-ibig sa taong gusto mong makasama habang buhay. Ang pag-ibig ay maaaring pagmamahal din sa sarili. So maraming klase. Ikaw, ano ba sa iyo ang kahulugan ng pag-ibig? Pero biblical, ang sabi, ito po ay isang mahalagang utos na dapat natin isa puso. Ating sundin at ipalaganap sa lahat ng tao, sa ating mga kapatiran at sa buong mundo. Ang pag-ibig ay napakahalagang nararamdaman ng isang tao. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan sa isang tao o kung gaano ito kaimportante sa iyo. At ito ay isang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung mayroong pag-ibig, mayroon ding pangunawa at pagpapatawad sa puso natin. At ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos na dapat maganap at marapat na mayroon tayo sa puso natin. Dahil inibig tayo ng Diyos, kung paano niya tayo iniibig, ay gayon din naman mag-ibigan tayo.
At kung tayo magkaibigan, makikilala niya tayo na kanyang mga alagad. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pagpapapako sa krus ng Kalbaryo. Mahal tayo ng Diyos. Gaya nga na mababasa natin sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa katauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pag-ibig, tayo ay binigyan niya ng regalong kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ano po ba ang katangian ng taong may pag-ibig? Sabi sa unang taga-Korinto 13 verse 4, 5, and 7, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng galit sa kapwa. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Paano natin isasabuhay ang biyayang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pang-araw-araw nating buhay? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, o ang pag-ibig natin, ay dapat maghari sa ating puso, sa ating sambayanan, sa araw-araw nating pamumuhay. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Sabi nga sa isang awitin, ito ay isang huwaran na dapat malaman. Mag-ibigan tayo at ang bawat umiibig sa Diyos ay sumasa atin. Sumasa atin ang Diyos. Ang umiibig sa Diyos ay nananahan at nananatili sa Kanya. Ito ang pag-ibig, ang dapat laman ng ating mga puso. Pag-ibig na gaya ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang pinakadakila sa lahat ng pag-ibig ay ang pagmamahal sa atin. Una, ang pagmamahal ng Ama na nasa langit. Pangalawa, pagmamahal ng mga magulang sa atin. Pagmamahal na walang kapantay. Ang mga sakripisyo nila upang mabigyan lamang tayo ng maayos na buhay, na pamumuhay at kinabukasan. Yan po ang totoong pagmamahal na dapat natin ipalaganap sa ating buhay. Ano po ba ang challenges natin sa ating buhay? Mga kapatiran, mga minamahal, kung kayo po ay nanlalamig, nakakaramdam ng panghihina, at pakiramdam nyo na nag-iisa lang kayo, na feeling nyo na wala na pong nagmamahal sa inyo, nagkakamali po kayo. Kapatid, mayroon po tayong Diyos na nasa langit, na siyang nagmamahal sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Mahal ka namin. Mahal kita. Kailangan natin ipalaganap ang pagmamahal sa bawat isa. Kaya hanapin natin ang Diyos. Hanapin natin, kumatok tayo at masusumpungan natin ang pag-ibig na hinahanap natin mula sa Diyos. Dahil sa Diyos natin matatagpuan ang pag-ibig na walang hanggan. Sabi nga sa unang Juan chapter 4 verse 7 and 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Muli, mag-ibigan po tayo. Kaya ikaw na nakikinig sa akin ngayon, magmahalan po tayo. Mahal ko po kayo. Mahal ka ng Diyos, mahal kita. Mag-ibigan tayo. At isa puso natin ang bawat pag-ibig. Muli po, isang umaga ng pagpapala, salita niya Tanglaw sa panibagong araw. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mensahe, Panginoon, tungkol sa pag-ibig. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil dito, Panginoon, nakilala ka namin at natutunan namin magmahal sa aming kapwa, sa aming pamilya, at higit sa lahat sa iyo, Ama, na magpatuloy kami sa iyong pag-ibig, Panginoon. Patnubayan mong bawat isa sa amin, Panginoon, ang mga taong nakakaranas ng lungkot, na
pakiramdam nila ay nawawala na sila ng pag-asa at wala nagmamahal sa kanila. Nawa Lord, maramdaman nila ang pag-ibig na ito, Panginoon, sa kanilang puso. Palitan mo, Panginoon, ng kaligayahan ang kanilang mga lungkot. Palitan mo ng kagalakan, Panginoon, at pag-ibig, Panginoon, ang puso nila na magkaroon, Panginoon, ng pag-asa na sila ay makaramdam ng pag-ibig mula sa kanilang pamilya, mula sa iyo, Ama, Panginoon, at mula sa amin, Panginoon, at pag-ibig din sa sarili, Panginoon. Nawa, Lord, na maging gabay namin ang salita mo, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Magpapatuloy kami, Panginoon, mananahan kami sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, at muli, Panginoon, humihiling kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ama, ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan lamang ng aming Panginoon at Tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Umaga ng pagpapala, salita ni Tanglaw sa panibagong araw. God bless po. Bye-bye!